Okay. Romans chapter 8, verse 8 to 10. Sabi dyan, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. So kapag kontrolado tayo ng ating lumang pagkatao, ibig sabihin, old life, yung ating dating buhay, hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Verse 9, but you are controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. Sabi natin, I am controlled by the Holy Spirit. Ganito po yun. Yung halimbawa, para maintindihan nyo, napakahalaga kasi ang usapan dito, sino may control? Sino may control? Halimbawa, bigyan ko na example. Itong, alika nga dalawa rito. Pastor, sandali. Yeah. Ayun na. Para maintindihan nyo lang po yung control. Isa pa. Dito sa likod. Ayan. Diyan ka, Pastor Sawa. Brad, halika rito. Brad, halika na. Ito ka lang na. Control. Ayan, ako nga tupuan. Ayan. So, para gusto ko maintindihan niyo yung salitang control. Sino ba may control? Okay? So, ito po, sasakyan. Si Pastor Philip, siya ay nakaupo sa manubela, driver. Siyang may control ng manubela. So, ito ho, pasaheros. Kung anong saan dadali ng may control, pag dinala niya sa St. Pedro, susunod naman pa sila. Tama ba? Amen. So, sila ho ay nakadepende sa may control. Amen. Amen. Ngayon, si Pastor Philip, sabihin natin, nagre-represent ng Holy Spirit. Pagka ang nakaupo sa puso mo, ang banal na Espiritu, kontrolado ka, ika-guide ka ng banal na Espiritu kung saan mo gusto pumunta. So, ganun po sila po ay nakadepende lang sa driver. Ngayon, maraming tao, baliktad. Baliktad ba yun? Ikaw, mapulit. Maraming Christian, ang nakaupo sa trono yung self. Sabi niyo, self. Si Kristo, pasaheros. Yung Holy Spirit. Ang nasusunod yung self nila. Pag ginustong pumunta sa libutan, okay lang. Minsan-minsan na naman. Wala naman nakakakita. Hindi naman tayo nakikita ng pastor, hindi tayo nakikita ng Lord. Minsan lang naman, sige na. Ayaw punta sa sanlibutan, kung anong gagawin nila. Ngayon lang naman ako magsusugal eh. Minsan lang naman, self. So, pagka self, dadaling ka sa sanlibutan ng self. Amen? Amen. So, kailangan maintindihan nyo yung sinasabi doon, those who are controlled by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, they are the sons of God. Amen? Amen. So, kinakailangan itong self magkatali. Hindi yung self ang manguna. Si Kristo, magtalik kayo. Kailangan si Jesus Christ ang may control. Siya yung maging tsuper ng ating buhay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, kasi kapag ka ang nangunguna sa sarili natin ay self, kahit ano, pwede mong gawin. Malaya ka eh? Pinalaya naman ako ng Kristo eh. Hindi ka pinalaya ni Kristo para gawin mo kung ano yung gusto mo. Pinalaya ka ni Kristo para mag-serve sa Kanya, para maglingkod sa Kanya, para mahalin natin ang ating kapwa. Amen. So, kailangan yung self magkapalit. Si Kristo dapat, ang Holy Spirit, ang nakaupo sa trono ng ating puso. Palakpakan natin. Nakayo po ba? Ilang ibig sabihin ng control? Siya yung nasa manubela ng buhay mo. Imagine, kung si Kristo nawawala sa buhay mo, magkakamali ka kaya ng desisyon? Magkakamali ka kaya ng pamimili? Magkakamali ka kaya ng gagawin? Pinamamulahan ka ng Holy Spirit. Kaya sinasabi ng Bible, let the Holy Spirit lead you. Let the Holy Spirit control your mind and heart. Kasi po, pag siya may control, sigurado, 100%
100% tagumpay. Pag siya may control, sigurado mayroong blessing. Pag siya may control, may freedom. Why? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom from the spirit of sickness. There is freedom from the spirit of poverty. There is freedom from the spirit of lies, deception, any kinds of the darkness. May freedom kapag si Kristo may control. Palakpakan. Thank you. Mga po.